Imbes na dream wedding gown, sakit sa ulong ibinigay ng isang designer sa kanyang mga kliyente. Ang mga bride kasi, kundi maling disenyo, ay wala talagang nakuhang trahe de boda. Panoorin po natin to. Isa sa inaabangang tagpo sa bawat kasal ay ang paglakad ng bride patungo sa altar. Pero paano kung ang dream wedding mauwi sa masamang bangungot dahil sa aberya sa trahe de boda? Setyembre ng nakaraang taon nang magpasya ang magnobyong Jess at Martin, di nila tunay na pangalan, nakuhanin ang serbisyo ni Sherwin, isang gown designer, para sa kanilang kasal. Friend of friend po namin siya. Tapos parang nakikita po namin siya online. Nag-background check na lang through sa Facebook. Nakita naman namin okay naman siya. Matapos maibigay ang down payment, nagsimula na raw ang sunod-sunod na aberya. First fitting daw po nun is November. Nanghihingi na kami ng fabric sa kanya tapos wala siyang pinapakita. Sabi ko kahit picture na lang. Kinakausap namin siya, hindi siya nagre-reply. Kahit naman may nabasa ng negative reviews mula sa ilang brides, sinubukan pa rin ni Rochelle, di niya tunay na pangalan, na magpagawa rin ng gown kay Sherwin. Nag-scan ako, okay naman yung review parang yung quality of the gown naman daw is okay. Meron lang honest review naman doon na nakalagay na nalilate nga lang siya. Hindi naman niya inaasahan na aabutin ng halos 9 na buwan bago magawa ang kanyang wedding gown. Yun, doon na siya sunod-sunod na, sorry, hindi ako makakapunta because of personal reasons. I-move po natin to next week. And ako naman, okay, sige, move natin. Bukod sa atrasado sa napag-usapang schedule, dagdag stress pa kay Rochelle ang maling detalye ng gown. May ilang pa mga reklamo labang kay Sherwin na ipinarating sa aming programa. Nagpaunlak naman ng isang panayam sa telepono si Sherwin upang sagutin ang mga reklamo sa kanya. Yes, totoo na may hindi ako na-deliver because may mga hindi din sila nagustuhan dun sa gown, that's why kinancel nila, which I understand. And yung nakalagay naman sa contract is, if ever na malate yung gown na ginawa ko, I'm willing to refund half of their payment. Hindi naman daw niya ninais takbuhan ang kanyang mga obligasyon sa mga kliyente. Ginagawa ko ngayon, nag-iipon ako ng refund sila kasi naubos na din yung funds ko eh. I'm actually filing for bankruptcy na din ng business. Ayon naman kay Attorney Cathy Panguban, nakasaad sa batas ang kahalagahan ng kontrata. Covered siya ng ating civil code. Obligado yung tao na dapat na magpo-provide ng service o magdadala ng bagay o ng object na yon, obligado siyang magbayad ng damages. Kasi merong danyos na incur doon sa taong nag-e-expect na merong madideliver sa kanya. Kaya naman ang payo ni Attorney, Mas maganda at mas mainam na naka-reduce into writing ang ating mga napag-uusapan. Bago po kayo pumirma, basahin pong maigi yung nilalaman ng ating mga pinipirmahan. mga kapuso, ugaliing maging mapanuri sa bawat papasuking kasunduan upang maiwasan ang anumang kasawian.